Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Magandang umaga din po. Sabi nila, pag nasa mataas na lugar ka daw, kagaya na Antipolo, kailangan mataas din ang pitch mo. So, paano gagawin natin? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang hirap magtaas ng pitch, ano? Lalo pat umagang umaga at yung iba ipagod pa. Ayan, magandang umaga sa ating mga kaparian. Si Father Ivan, Father Kit, Father Kim, at Father Pat, nandyan po sila. At marami po dito ang galing sa Quiapo. Nasaan po yung mga taga-Quiapo nang galing? Mula kahapon, alas 7 po ng gabi, ay nagsimula na pong maglakad. Papunta po rito para sa taunang pagdalaw ng Mahal na Birhen ng Antipolo doon sa kanyang anak na si Jesus Nazareno. At ito po ay binabalik na namin po dito. Ayan. So para doon sa mga galing sa Maynila, kaya po, palakpakan naman po natin sila. Ayan. Sila po ay nag-alay sakay. Alay lakad. Alay lakad. Ayan po, ano? At yung iba po ay mga nanggaling na po dito sa Antipolo at sa iba't ibang mga lugar. Nasaan po yung mga hindi galing Quiapo? Galing sa Antipolo, Rizal, Pasig, taas po ang kamay. Mga nag-alay lakad para sa kapayapaan. Ayan, taunan po ito, naaalala ko, di ba? Kahit nung mga bata pa kami,
Ako'y taga-Pasig po, ako ay naglaalay lakad din po dito. Palakpakan din po natin ayang mga iyan. Ayan. Habang naglalakad po ba kayo, may nakikita kayong mga kasama nyo o hindi nyo kakilala na naglalakad? Nakakita kayo nung parang sosyalin? Yung naglalakad ng mga pamaypay na ganyan. Tapos merong mga portable electric fan na mamahalin. May nakita kayong ganoon? Tapos mga retouch, ganyan, no? Tapos postura. Nakakita kayo ng ganoon? Kapag nakakita kayo ng ganoon, ano nararamdaman ninyo? Ayan. Safe ako dito, mayaman. Diba? Pero pag nakakita kayo, halimbawa, naka-tsinelas, naka-shorts, kaya ganyan, bugoy-bugoy, tapos barkada pa, ganyan, ano nararamdaman nyo? Ano ginagawa nyo pag mga lalaki? Ayun, lalakad na gano'n, pupunta Antipolo. Ano ginagawa po ninyo? Yung totoo? Ayun. So, ang ginagawa nyo, lumalayo kayo ng gano'n ng konti. Baka hold upper tong mga to. Ayan, ano? Ano tawag sa gano'n? Ang tawag doon sa Ingles, bias. Sabihin nyo nga, bias. Ayan. Sa Tagalog, ang ibig sabihin po ng pagkiling, kinikilingan. O kaya, minamaliit. Siguro mas tama yung salitang merong pagmamaliit tayong hindi natin sinasadya, pero parang nakakagsanayan na natin na pag merong parang ganitong itsura, parang meron na tayong pagkiling, meron na tayong nabubuong konsepto o pagkakilala sa Kanya, kahit hindi mo pa nakakausap, kahit hindi mo pa nakakaharap, meron ka ng nabuo, no? Nabuong paniniwala o pananaw dun sa mga taong ngayon. Tama po? Tayo mga Pilipino, ganyan tayo, no? Ayaw na ayaw natin na tayo minamaliit. Yung mga nag-abroad na po, taas ang kami ng mga nag-abroad. Ano sabi nila sa mga Pilipinong nag-OFW? Pag nakakaharap kayo ng mga puti, ang mga Pilipino raw ay, malansa. Alam niyo kung bakit? Kasi ligo daw tayo ng ligo. So nagmukha tayong malansa. Tayo naman, kapag nasa ibang bansa tayo, lalo na kunyari sa Emirate, mga Emirates, no? Tapos nakakita tayo ng Indian looking. Ayan. Tayo naman, ano naman nasa isip natin? O yan, tamo, guilty rin kayo, hindi naliligo. Di ba? Maasim. Ayan. So parang, kung titignan po natin, kahit saan nga pumunta ng parte ng mundo, kahit sinong tao, parang lagi tayong may nabubuong konsepto o pananaw, kahit hindi pa natin kilala. Kahit hindi pa natin nakakausap, bago pa natin makaharap, tingin pa lang, meron na tayong pananaw. Tama po ba yon? Mali. Ang tanong, tama po ba yon? Mali. Pero nangyayari po yan. Tingnan nyo sa Ebanghelyo. Si Jesus mismo ay biktima ng biases. Si Jesus mismo, biktima ng maling pananaw o kaya pagmamaliit. Bakit kanyo? Si Jesus bumalik sa Nazaret at siya ay nagsalita doon sa sinagoga, ay napakagaling pong mag-homily ni Jesus. Hanga silang lahat. Sino ba itong lalaking ito? Di ba yan yung anak ng karpintero? Ang nanay niyan si Maria. Aba, yung mga pinsan niya, si ganito, si ganyan. Saan niya nakuha yan? Di ba? Doon nagsimula po yun eh. Doon nagsimula yun. Alam niyo yun? Nadala pa po niya yan. Nadala niya yan. Kaya yung mga pariseyo, yung mga eskriba, ayaw sa kanya. Hindi naniniwala na siya ang pinadala ng Ama. Siya yung sinugong Mesiyas o tagapagligtas. Bakit kanyo? Una, kilala siya, galing siya sa Nazaret. Ano ba naman yung Nazaret? Ang Nazaret na bayan ay napakaliit lang po nung panahon na iyon. Ngayon lang lagi sikat yon dahil pumupunta na yung mga turista. Pero nung panahon na iyon, napakaliit pong bayan noon. Yung po ay ilang kilometro pa mula doon sa tinatawag na Genesaret. Doon sa mas maunlad na bayan. Ito ay nasa parang probinsya. Alam ng mga tao galing probinsya. Sino ba yung yan? Wala namang magagaling doon na sikat sa maliit na nayon na iyan. So nakaladkad po niya yan. Kaya siya patuloy siyang tinutuligsa ng mga eskriba kasi ang galing-galing mo, tapos pinapakilala mong ikaw ay anak ng Ama, anak ng Diyos, ikaw ang sinugo, tapos saan ka ba galing? Itsura mo pa lang mukha kang hindi magpapalaya sa bayan ng Israel. Tandaan nyo, ang hinihintay doon ng mga
mga Hudyo magpapalaya sa kanila mula sa banyagang pamamahala ng mga Romano. So ang iniisip nila, matipuno, matangkad, gwapo. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Ang hinihintay nila, tipong may pagka Batang Quiapo, may pagka Coco Martin ba? Hindi eh. Ang nakita, anak ng karpintero, malumanay magsalita. Tapos nakikisama pa doon sa mga hindi sikat yung mga tinatawag nilang mga outcast. No? Nakikisama sa mga makasalanan. Yan ba yung magiging tagapagligtas natin? Kahit si Judas, di ba? Si Judas kaya niya ipinagbili si Jesus. Sumuko na siya. No, ayaw ko na. I gave up. Inihintay kong iligtas tayo nitong ating guro, pero mukhang wala namang nangyayari. Kaya binenta niya sa ilang piraso ng pilak. Alam niyo ba hanggang krus? Nakabayubay na sa krus si Jesus, minamaliit pa siya. Paano nangyari yon? Yung isang magnanakaw, ano sabi sa kanya ng isang magnanakaw? Di ba ikaw, sabi mo, ikaw anak ng kataas-taasan. Sige nga, bumaba ka dyan sa krus, idamay mo na nga kami. Imagine niyo po yon. Hanggang huli, nakabayubay na sa krus, kinakapos na ng hininga, nauubos na yung hininga niya, meron pang nagmamaliit sa kanya. Meron pa rin maling pananaw sa kanya. Sa makatuwid, sinasabi po dito? Ang sinasabi po dito, yung pananaw ng mundo sa atin, hindi na natin maiiwasan yan, bahagi na ng buhay natin yan. Tama po? Kung ikaw ay parang tingin sa'yo ng mga kamag-anak mo, naku, walang pag-asa yung pamilyang yan. Yung mga anak niyan, mga irresponsable, hindi nga nakatapos eh. Pag-uutang yan sa atin, huwag mo pag-uutang, hindi magbabayad yan. May mga ganon. Nangyayari yan sa mga magkamag-anak. Ano? Ay, taga saan ba yan? Naku, anak, ang tatay niyang nakakulong. Diyos ko, mga anak, ayusin yung mga gamit ninyo, ha? Ingatan niyo yan. May mga ganon, di po ba? Sa itsura na nga lang. Pag maitim ka, mukha kang gagawa ng masama. Pag maputi ka, para kang laging may pera. Di po ba? Sino po dito yung maputi pero may pera, taas ang kamay? Kita niyo, ayaw niyong umamin. Di ba? Sino dito hindi naman kaputian, medyo maitim, pero mayaman, taas ang kamay? Kita niyo, ako lang? Ay, sorry. Ibig sabihin po, tanggapin na po natin. Habang buhay, na mayroon at mayroong tao na titingin sa atin sa maling paniniwala, maling pananaw, magiging biktima tayo paulit-ulit ng mga biases. Bahagi na po ng buhay natin yan. Tanggapin na po natin. Mas maagang matanggap ninyo, mas magiging payapa ang kalooban. Amen? O naaalala nyo si Corazon, si Nanay Cora, Socorro. Corazon Socorro. Nung panahon, nung matagal ng panahon, noong World War II, 1945 yata iyon, nagtatayo siya ng business niya. Pero babae siya. Babae siya. So maraming tumutulig sa kanya, ano magagawa mo? Babae ka, tapos ganito ang sitwasyon ng Pilipinas. Nagnenegosyo siya. Ngayon, nasaan yung negosyo niya? Walaan nyo kung ano negosyo niya ngayon. Si Nanay Cora yata, Nanay Coring ang tawag, ha? Ano business niya ngayon? Siya ngayon ang pinaka-successful, pinakamatagumpay na nagbebenta ng libro. May-ari ng, co-founder ng National Bookstore. Dumanas siya ng pagtuligsa, pagdududa, maling pananaw, pero ngayon, siya na ang may-ari. Naaalala niyo po, yung unang-unang gold medalist natin sa Olympics, noong 2020, sino yon? Si Heidelin Diaz. Alam niyo ba si Heidelin Diaz, bago makaginto po yan ay pinagtatawanan. Dahil sa kanyang katawan, kababaing tao, mas malaki pa ang katawan sa lalaki. Di po ba? Tapos ano yung mga ginagamit niya? Walang naniniwala sa kanya eh. So mga segunda mano lang yung mga ginagamit niya. Lalaban sa Olympics, ang gamit mo, ganyan lang. Mga kalaban mo, mga talagang ang mga gamit, primera klase. Ang training talaga namang napakaganda, scientific pa. So si Heidelin Diaz, dumanas ng ganoong maliit na pagtingin, maling pananaw sa kanya.
Pero ano nangyari? Noong 2020, lahat tayong mga Pilipino, tuwang-tuwa, buong mundo napakamot ng ulo, nagtaka, humanga sa Pilipinas. Bakit? Siya ang nanalo sa weightlifting. Siya ang unang-unang Pilipinong gold medalists. Nakita po natin, mayroon talaga po na pangyayari, hindi na natin matatakbuhan yan. Kahit lumipat ka ng lugar, tinatakbuhan mo yung taong humahamak sa'yo, yung minamaliit ka, kahit umiba ka pa ng trabaho, ayaw mo na sa opisinang yan, kasi ang dami namang nagmamaliit at nangiinsulto sa akin niya. Kahit sa ang sulok ka ng mundo mapupunta, mayroon at mayroong mga tao na titingin sa iyo at hindi maniniwala sa iyo, mamaliitin ka, may mga buo na silang konsepto at pananaw sa iyo bago ka pa nila makilala. Sa makatuwid, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat gawin? Pakinggan din natin ang mahal na Birhen. Naaalala yung unang himala ng Panginoon. Saan nangyari yon? Sa bayan ng Cana. Ano nangyayari doon? Pangyayari doon? Kasalan. Tama po? Tandaan, naaalala niyo yung sinabi ng mahal na Birhen? Napalagay ko ito'y napakahalaga sa isang kultura, sa isang sistema na punong-puno ng mga biases. In a culture of biases, ang kailangan nating marinig yung binitawang salita ng mahal na Birheng Maria doon sa mga naglilingkod sa kasalan na iyon. Ano sabi ng mahal na Birheng Maria? Gawin ninyo kung anuman ang sabihin ng anak ko. Gawin ninyo kung anuman ang sabihin ng anak ko. Sa makatuwid, ano ibig sabihin dito? Kung ikaw po, feeling mo, aping-api ka na sa iyong angkan. Feeling mo, aping-api ka na sa inyong lugar. Pinagchichismisan ka na ang mga tao, inaalmusal ka na, tinatanghalian ka na, hinahapunan ka pa, at kung may midnight snacks pa, yung mga kapitbahay mo, ikaw pa rin ang paksa. Kung feeling mo, wala nang naniniwala sa iyo, kahit alam mo sa sarili mo, ginagawa mo ang lahat, nagsusumikap ka, sa makatuwid, anong gagawin mo? Pakinggan mo lang ang sinabi ng mahal na Birheng Maria. Gawin mo kung ano man ang sinasabi sa iyo ng kanyang anak na si Jesus. Ituloy mo lang. Itugma mo lang kung ang iyong buhay sa aral at mga pangaral at mga katuruan ni Jesus. Yun lang po. Hindi natin kailangan ng approval ng mundo. Hindi kailangan ng buong mundo, lahat ng kapitbahay mo at kamag-anak mo ay tumatango sa iyo. Hindi kailangan lahat approve ka. Ang kailangan mo lang ay gawin mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Sundin lang natin ang Panginoon. Magmahal lang tayo. Maging patas tayo sa pakikisalamuha. Maging totoo tayo sa ating mga salita. Gawin lang natin ang sinasabi ng Panginoon at alam natin kung saan tayo hahantong. Ito ay ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Ang gantimpala ng muling pagkabuhay ng Panginoon na ating mamanahin. Amen? Ikaw ba, lungkot na lungkot ka ba, pinanghihinaan ka ba ngayon ng mga bulong-bulungan, chismis, pagpaparatang sa iyo, minsan harapan pa, minamaliit ka ba? Tanggapin mo na. Ganyan ang mundo. The world is so unfair. Hindi mo kayang kontrolin ang isip ng mga tao. You can only control yourself. Yung sarili mo lang ang kaya mong baguhin, ang kaya mo lang gawa ng paraan yung sarili mo. Wala tayong magagawa sa iba. Stop being sour, no? Dun sa mga tao. Huwag kang magalit. Ang dapat lang nating gawin, yung sinabi ng mahal na Birheng Maria sa unang himala ng kanyang anak na si Jesus. At ano yun? Pakiulit. Gawin mo kung anuman ang sinasabi ng anak ko.